Pinagbawalan na raw siyang magsalita pero muling naglabas ng sama ng loob si Senior Superintendent Conrad Capa, ang sinibak na hepe ng Task Force Tugis na nanguna sa pag-aresto kay Delphine Lee. Nanindigan din si Capa, wala daw siyang ginawang masama at handa siyang umarap sa anumang investigasyon. Gayunpaman, susundin din ni Capa ang pagdedestino sa kanya sa Cebu. Nakatutok si Mark Salazar. Pinagsabihan na raw si Police Senior Superintendent Conrad Capa na wag nang magsalita tungkol sa pagkakasibak sa kanya sa Task Force Tugis. Pero sadyang nag-uumapaw daw ang sama ng kanyang loob sa paglipat sa kanya sa Cebu. Bakit after nahuli ko si Delphine Lee, bakit ako natanggal? Dinala sa Cebu, bakit? This is what I get, sabi ko, for arresting Delphine Lee. Dito sa particular case na to, tama ako. Ako ang tama rito. So, kahit saan pa kami makarating, kahit na ako yung kasuhan niya administrative for insubordination. So, okay. Mahaba't maganda raw ang pinagsamahan nila ni PNP Chief Alan Purisima bago ang lahat ng ito. Mas pinakanasaktan daw siya sa ani ay parang pangungutya. Sabihin pa raw kahapon ni Purisima na handa siyang ibalik sa Task Force Tugis kung gusto niya, pero matatagalan bago siya ma-promote. I'm too proud for that. So, hindi ako magmamakawa sa kanila na kung saan nyo kilagay. I will take this like a man. Hindi ako magugutom pag hindi na ako pulis, sabi ko nga sa asawa ko. Sabi ng Palasyo at PNP, wala namang personalan sa paglilipat kay Capa. Hindi lang naman daw si Capa ang dumaraan sa ganitong promosyon. May plano ng araw na congratulatory ceremony dahil sa pagkakahuli kay Delphine Lee, pero naunahan ang kontrobersya sa paglipat. Perhaps there was just some things that were not perhaps communicated immediately. But we trust that this matter will be resolved the soonest. I would not see anything behind the Chief PNP's decision. Sa bagong patakaran ng ating Chief PNP, pinaigpitan niya na lahat ng opisyal gustong mag-general ay dadaan talaga sa DRDO. In fact, yung isang kaklase nga, nadala pa as DRDO ng Region 9. Mas malayo yung lugar yon at taga Manila din yon. Alam daw ni Capa na tinanggal na ng CIDG sa most wanted list si Delphine Lee. Pero may basihan daw siya para hulihin pa rin si Lee. I talked to the judge. Ako nagpapunta kay Judge Reyes. Hindi ako naniniwala doon at face value. Bakit ako maniniwala doon? Ang alam ko, sino yung nag-issue ng warrant, yun din ang magbibigay ng warrant. Sa aking maliit na kaalaman sa batas. Papunta na rin sa Cebu si Colonel Capa. Maaawol kasi siya kung hindi siya magre-report doon sa loob ng 10 araw. Maghahanda sana kami mamaya yung konting budol fight, gano'n. Celebration. Oo, wala na, despedida na. Goodbye na. Goodbye, stars. So what, di ba? Pinapili nga siya kung gusto niya bumalik ng Task Force Tugis o mag-proceed sa Region 7 at minarapat niyang dumiretso ng Region 7 at siya namang in-uphold ni Chief. Miyembro ng PMA Class 1985 si Capa. Bukod kay Lee, pinamunuan niya ang pag-aresto sa carnapping suspects na Dominguez Brothers at kay Alfred Benjola. Grupo din ni Capa ang umaresto sa tinaguriang dental serial rapist at nakahuli sa ilang miyembro ng Usamis Robbery Gang. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.